Hello guys, quick recording lang no. So, nagkaroon kasi ng ano ngayon sa market. So parang na-hype na naman yung market kaya nagsisitaasan yung mga asset lalo-lalo dito sa dito sa crypto. Tingnan niyo yung ating port. Ito yung GCash. Yung G-Crypto natin ay hindi pa naman siya up ng sobra-sobra. Medyo ito nga si basic at attention, lugi pa tayo dyan ng 100. Pero nag-rebalance kasi tayo dito eh. Yung Cardano natin, ibinili ulit natin ng basic attention. So, down pa rin tayo dyan ng siguro mga 50 pesos na lang. So, dapat kasi mga 1.6 yan eh. So, hindi pa tayo kumikita. Pero yung iba, ito si H-Bar, parang up na tayo dyan ng H-Bar, up na tayo ng, ayan, mga 80 pesos, 591. 591. Ayan. Pero yung OKX natin, medyo maganda-ganda na. Kasi, tumaas na yung mga nabili natin and nag-rebalance din tayo, no? Yung importante doon sa rebalancing kasi mamaya, ito, lalo to ngayon, nag-pump ng konti yung market. So, may 10% to 20% na inakyat. Pero, mamaya niyan, pag gumalaw na naman si BTC, yung pinaka-mother ng mga coin, baka yung 10% na inakyat niya, kainin lang ulit yung drawdown or yung bagsak. Baka bumagsak pa to ng mga siguro, ayan o, nasa 7,000 level ulit na tayo. Baka bumagsak ulit siya or bumaba ulit. Yung mga coin, once na bumagsak ulit si BTC, so, yung 10% na gain na yan, yung 10 to 20% na inakyat ng mga coin ngayon, ng mga altcoin, ay kainin lang, no? So, medyo na-hype na naman kasi yung market. Pero dito sa holding natin, lalo dun sa G-Crypto tsaka dito, itong si Zeta, tapos si Storgy, si ICP, hold natin yan, no? So, baka i-hold na natin yan. Ito kasing Storgy tsaka ICP, naka-earn dito yun sa Grow. So, hindi natin na ma-pull out. Pero baka si Zeta bitawan natin. Or i-hold na rin din. Kasi hindi naman siya pabigat. So, mag-a-add na lang din tayo dyan. No? So, up tayo ngayon ng, alam ko, ito, nag-deposit kasi tayo dito galing sa, yung 6 months daw niya, ayan. Ang ginawa ko kasi dito, yung Cardano ko na binili ay tinransfer ko dito eh. Kaya tumaas to. Pero lugi na to nung nakaraan. Umabot ng 5,500 pesos yung lugi. I mean yung capital, so nalugi tayo ng 2,000 doon. 2,000, kasi may mga fees. Pero ngayon, papacket na ulit tayo ng 7,000. So, hindi natin to, no? Hindi natin ina-hype yung account. Kumbaga, learning curve natin to na aralin tong crypto na sa maliit na kapital lang. So, katulad nito, ilang USDT lang naman yung natin na deposit. Tapos, yun nga, inaalam natin yung mga pag-send, pag-receive kasi konting mali mo lang dun sa address, wallet address. Kasi di ba characters yun. Katulad nito, punta ka dito sa deposit crypto, di ba? Halimbawa, itong USDT. Okay, Solana na lang. Yan o. Yung address na yan, pag kinapi mo, konting mali mo lang dyan. Kung kinapi mo, okay lang. Or in-scan. Pero kung
Halimbawa, pag-paste mo doon na nagkamali ka na ito nawala yung C or nagkulang ng letra, yun, iyak ka na nun kasi maling address na yung pupuntahan ng pera. So, kaya nga, at least, hindi naman siya totally sacrifice yung ano natin, itong ano na to, kasi parang ano na rin ba, ah, ano na natin to na aralin tong crypto. Kasi yung crypto guys, napaka simple lang no para sa mga kumbaga doon sa makakapanood ng video na to, ng recording natin. Hindi siya tulad ng forex na ah, talagang economically, politically ay na-influensyahan yung forex ng political, ng global, mga leaders, mga nagpapatakbo ng ekonomiya, ng mga policies. Yung crypto kasi, pag may bagong project, siyempre papump yan, angat. Ngayon, all-time highs, aabutin niya yun all-time high. Yun yung all-time high na yun, may pagkakataon ka doon na pag hindi niya na-break yun, pwede ka ngayon mag-sell short. So, opportunity mo yun. Kikita ka na naman doon. At pag inabot naman niya yung lowest part, halimbawa yung pinaka open price niya, pwedeng ibaliktad na naman, no? So, may buy opportunity ka na. Pero bibihira yun. No? Ang naging example ko nga dito, itong si yung kanina, si WIF, yung aso. Ito, dami kumita dito eh. Tignan nyo. Lakihan pa. Pero mo yan, nag-open price siya oh. Somewhere dito. Ayan. Open price siya dito sa mga 2 pesos. Tapos puntahan natin yung trading view kasi medyo naglalag dito sa. So sa yung example ng coin na yon open price siya, all-time high. Pag all-time high, nag-range or hindi niya na nabasag. So so buksan ko lang yung chart ni WIF. Ayan guys, so ito weekly na nga to eh. Tingnan nyo. Nag-open price siya dito sa may 2.002. OKX to no. Nag-pump siya. Na-break niya naman niya yung all-time high niya na 3.206. Then bumalik siya uli dito sa 2.276. Tapos nag-pump na naman. Tapos binalikan niya na naman tong isang to 1.055. Tapos pump na naman ulit siya doon 4.821. Tapos balik ulit ng 1. So ito, tingnan nyo, napakagandang example talaga to na si Dog with that. Ito yung example na may coin, wala naman masyadong use cases, pero pinapump talaga siya ng mga whales or mga traders. Kasi nga, dito sa crypto, ganun yung sistema, no? Kala nila, pag may bagong coin, maganda yan. May mga project naman talaga na legit. Yan, si BTC, di ba? Ginagawa na ng reserve currency. Pero yung ibang crypto talaga totally, yan guys, ingat kayo, hindi siya asset. Hindi siya asset class, kundi isa lang siyang pang-hype lang talaga. So, talagang kung papasukin mo yon, trader ka talaga. Okay? So, kung investor ka, wag dun sa mga coin na yun. Wag ka sa mga coin na yun. Kundi, kung mag-i-invest ka lang din naman, dun ka sa mga BTC. Yun talaga. Kasi nga, katulad ni BTC, siya, gagawing reserve currency. So, maganda siyang pang long term. Pero kung crypto ka papasok, tapos mga altcoin, meme coin, mga ganyan,
wala. Kasi tingnan mo na lang yung mga exchanges, 'di ba? May decentralized, may centralized. So doon pa lang mapapaisip ko na kumbaga nilalaro lang talaga. Laro-laro tsaka traders talaga yung dapat na maging doon. So ingat-ingat tayo doon, guys. So ito example to si Dogwi, kung paano man ito nila bigkasin. Masyado tong na-hype. At saka marami pang example, no? Actually, kahit nga yung XRP, example na rin natin yun. Tingnan mo, XRP. Yung XRP ganun din eh. Diba? Muntik na mag-zero. Tapos, pinap na naman. Tapos ngayon, ewan ko kung saan pupunta yan. So, maraming nag-hype na naman yan. Yung mga bago naman pati ay parang mapo-FOMO, no? So, mamaya, nasa tuktok na, saka bibili. Antayin nyo magpiso uli yan, tapos saka kayo pumili. Yun, maganda yun. Pero kung ako, mag-dos, alangan na din ako. 1.5, alangan pa rin ako eh. Pero kung babalik sa level na yun, mukhang hindi na. Or walang nakakaalam. Kasi nasa taas na yan eh. So, kung ako sa XRP, papasok ako kung pag piso pero mahirap na rin kasi masabi na babalik pa siya ng piso. So, hahanap na ulit ako ng ibang coin. Yun nga yung nahanap ko. Ito si AR na may potential, no? Mali. Hindi USDT. USDT na. Yan. Ito si AR. Ayan, magbe-break pa lang siya, oh. Tingnan nyo. Sa monthly, mataas pa yan eh. Umabot kaya ng 60. Ito, magiging example din to ng pump. Pero, base dun sa nakita nating fundamentals niya at mga institutional investor na ito, ay malaki yung potential niya. Pero mo, nag-open siya dito sa along somewhere 50, tapos nag all time siya ng mga 70, 71, tapos bumagsak ng 4.136, tapos up ulit siya ng 50, tapos ngayon bumalik ng discount price niya, umakyat na naman. So ito magandang example dito ng pump and dump, pero kaya naman natin nalagyan to ng atensyon at saka pondo kasi nga may use case naman talaga. Tsaka yung institutional investor ay hindi mga basta-basta, no? Tsaka yung isa pa nating sinasuggest, yung WAXB. Ayan. Ito, tingnan nyo. So, yun yung dito talaga sa crypto, no? So, all-time high. Pag hindi niya na-break yun, i-short mo, kikita ka. Maglagay ka lang ng konting stop loss or papaldo ka doon. Tapos, kung talagang may magandang project, antayin mo naman na yung mag-create siya ng new low. Tapos, buy opportunity ka na naman. So, another paldo ka na naman doon. So, ganun yung dito kay crypto, no? So, pang trade talaga to. Hindi siya pang long term. Otherwise, magbi-BTC ka long term. Yun lang guys. Napahaba na lang ating recording. Salamat.